Magulay na buhay everyone, welcome to my world. Titingnan ko lang kung ano ang pwede nating gulayin ngayong araw. At eto nga, ang daming talbos ng kalabasa. Pero sayang, walang mga bulaklak. Habang tinitingnan ko itong mga kulitis, naiisip ko, kay buti ng Panginoon, no? Kasi bago niya tayo ginawa, kinumpleto niya muna lahat ang pangangailangan natin. So, alam ko na kung ano ang lulutuin ko ngayon. Tara, mamitas na tayo ng mga gulay. Sayang lang talaga at walang mga bulaklak kasi nung nakaraang linggo pumunta kami dito, maraming mga bulaklak ang kalabasa. Ang dami nitong kulitis, kaya lang dalawa lang kaming kakain, kaya konti lang din ang kukunin ko. Okay na tong apat. Itong malunggay hanggat kaya ko siyang isingit. Sinisingit ko talaga kasi para makuha natin yung nutrisyon. Tanglad, pampabango. Yung dahon na lang talaga ang tinatanggal ko sa kulitis para mas mabilis. Tinatapon ko na lang yung tangkay. Matatagalan kasi tayo pag iisa-isahin pa natin na tanggalin yung kanyang mga tinik. Magaspang kasi ang dahon ng kalabasa, kailangan siyang ganituhin. Tamang-tama, luto na ang aking kanin. Bantayan lang talaga natin ito na hindi mag-apoy kasi kung hindi, sunog ang ating tuyo or bulad. Ito lang talaga ang gagamitin natin. Sibuyas, bawang, tanglad. Hindi ako maglalagay ng kamatis kasi ayokong may ibang kulay yung ating sabaw. Gusto ko kulay berde lahat. Dikdikin natin yung tangkay ng tanglad para lumabas yung kanyang katas, mas mabango. Careful din tayo sa dahon ng tanglad kasi nakakasugat din ito. Bango. Magpakulo muna ako ng tubig na may tanglad, sibuyas at saka bawang para mas malasa at mabango ang ating sabaw. Takpan lang natin saglit, mga 1 to 2 minutes. Ilalagay ko na yung malunggay at saka kulitis. Lalagyan ko ng mainit na tubig kasi parang kulang yung tubig. Ito ang top favorite ko sa version ng sinabawang gulay. Mabango at kulay berde lang talaga lahat. Mga